Hallelujah, Jesus. Magandang gabi sa lahat. Narito naman tayo upang mag-aral ng salita ng Diyos. Salita nagbibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. Hallelujah. Ang salita ng Diyos, ito ay may pattern. Magpahayag kung paano magpahayag ng salita ng Diyos. Ito ay may pattern na sinusunod tayo. Ang Biblia, may protocol tayo na sinusundan. Dahil ang sabi dito sa Exodo, chapter 1, sinabi ni Yahweh kay Moises, gagawin kitang parang Diyos sa harapan ni Paraon. At ang kapatid mong si Aaron ang magiging tagapagsalita mo. Lahat ng sasabihin ko sa iyo, sasabihin mo kay Aaron. Kaya itong pattern, pwede naman si Mrs. mag-direct magsalita kay Paraon. Ngunit sinabi niya, kung ano sinabi ng Diyos kay Mrs., sasabihin ni Mrs. kay Aaron. At si Aaron naman ang magsalita kay Paraon. Ito isang protocol. Ang sabi ng iba, si Mrs. daw pitla. Pitla daw si Mrs. Dahil ang sabi naman dito sa Exodo chapter 4 verse 10, sinabi ni Mrs., Panginoon, mula't mula pa hindi po ako mahusay magsalita. Makapal po ang aking dila. Ito, nga pautal-utal akong magsalita. Sinabi ni Yahweh, sino ba ang gumawa ng bibig ng tao? Kaya nga, lumakad ka at tutulungan kita sa pagsasalita. At ituro ko sa iyo ang iyong sasabihin. Ito, nakita natin si Mrs. ay pautal-putal magsalita. Ngunit, kung ang Diyos ang kasama niya ay magawa niya ang lahat na pinag-uutos ng Diyos, ipahayag sa mga tao ang sinasabi ng Diyos. Kaya nakita natin, walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Yang sabi dito sa Lucas naman, Lucas chapter 19, dahil ang mga tao sumisigaw na nagpupuri sa Diyos at sinaway ito ng mga makareliyon na sinabi dito kay Jesus. Sasabi sa Lucas chapter 9 verse 37, Lucas chapter 19 verse 37, nang malapit na siya pasulong sa libis ng bundok ng Olibo, nagsigawan sa buong galat, pagkat ang mga alagad na at malakas na nagpupuri sa Diyos dahil sa mga kababalaghan, nasaksihan nila ang wika nila, puri ng hari na dumarating sa pangalan ng Panginoon. Kapayapaan sa langit, purihin ng Diyos. Sabi sa verse 39, sinabi sa kanya ng ilang Parisiyo kasama ng karamihan, Guro, sawayin mo nga ang iyong mga alagad. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, kapag tumahimik sila, ang mga bato ang magsisigaw. Kaya walang imposible sa Diyos. Sabi niya dito, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, kapag tumahimik sila, ang mga bato ay sisigaw. Kaya yan ang sinabi niya kay Aaron, kay Mrs.
Sino ba gumagawa ng bibig ng tao? Kaya walang imposible sa Diyos. Kaya ito nakita natin na ating pinapahayag kung gaano ka gamhana ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, na dapat nating sundin ang kanyang mga utos. Dahil ang sabi dito, ang sabi naman sa 1 chapter 8, ay ganito ang sinasabi sa 1 chapter 8, verse 28, wala akong ginagawa, sa ganang sarili ko lamang, sabi ni Jesus. Nagsasalita ako ayon sa itinuturo ng aking Ama. Kaya si Jesus ay nagsasalita ayon sa itinuturo ng Ama na isunulat ngayon sa banal na aklat. Itong tinuturo ng Diyos at tinuro sa atin ni Kristo Jesus. Sabi sa verse 29, at kasama ko ang nagsugo sa akin. Kaya kapag sinabi natin ang salita ng Diyos, kasama natin ang Diyos. Dahil Diyos mismo ang nagsasalita. Diyos mismo nagsasalita sa mga tao. Kapag binasa natin ang kanyang salita, yan ang salita ng Diyos na dapat nating marinig. Ang sabi dito sa 1 chapter 12, sabi sa 1 chapter 12, verse 49, sapagkat hindi ako nagsasalita sa ganang sarili ko lamang, kundi ang Amang nagsugo sa akin, na siyang nagutos kung ano ang aking sasabihin at ipahayag. At alam ko ang kanyang utos na nagbibigay buhay na walang hanggan. Kaya ang pinagsasabi ng Ama, ang siya kong sinasabi. Kaya yun ang ating sinasabi, ang sinasabi ng Diyos sa banal na aklat. Ito isang pattern kung paano tayo magpahayag, kung paano natin ipahayag ang salita ng Diyos. Nakita natin ganyan ang magpahayag ng salita ng Diyos. Kaya kahit sabi dito, ito ay isang pattern o protocol kung paano magpahayag ng salita ng Diyos. Sundin natin kung ano ang pamaraan ng Diyos sa pagpahayag ng kanyang salita. Dahil sabi dito, ito isang protokol sinabi ng Diyos kay Jesus at sinabi ni Jesus sa mga apostol at sinabi ng mga apostol sa atin. At ito rin ang sinasabi sa inyo. Itong ay isang protokol o pattern sa pagpahayag ng salita ng Diyos. Ganito ang tunay na pagpahayag. Sabi ng Diyos, ipahayag mo ang aking salita. Paano natin ipahayag ang salita ng Diyos? Sa pamagitan, basahin natin ang bawat bersikulo. Basahin natin. Kaya maliwanag ang sabi sa unang Timothy chapter 4, verse 6, ikaw ay magiging mabuting lingkod ni Kristo Jesus kung itinuturo mo sa mga kapatid ang tagubiling ito. At habang itinuturo mo ito, dinudulutan mo rin ang iyong sarili ng pagkaing espiritual, ang tunay na aral ang sinusunod mo. Napakaliwanag itong tunay na aral na ating sinusunod. Ang nakasulat sa banal na aklat, ito'y salita ng Diyos. Salita nagbibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. Noong unang panahon, ang Diyos ay nagsalita sa ating mga ninuno.
sa iba't ibang paraan. Hindi nila nakita ang tinig niya, ang narinig, at ito'y sinulat ng mga propita, ang kanyang salita. Kaya ang salita ay Diyos. Napakaliwanag. Kaya ang ito inuutos sa atin ng Diyos, ipahayag ang kanyang salita. Kaya ang sa pagpahayag ng salita, meron tayong pattern o protocol na sinusunod. Dahil ang sabi dito sa Deuteronomy chapter 4 verse 9, ngunit kaingat kayo sa mga bagay na inyong nasaksihan, ay huwag ninyong kakalimutan o ipawalang bahala. Habang kayo ay nabubuhay, ituro ninyo ito sa inyong mga anak at sa mga apo. Ito yung utos ng Diyos. Ituro natin sa ating mga anak at mga apo. Ginagawa ba natin ito? Sinusunod ba natin ang Diyos? Nakita natin ang nangyayari. 2024 years na ang nakaraan. Maraming mga tao walang alam sa salita ng Diyos. Walang alam. Dahil hindi ito pinapahayag sa mga tao ang salita ng Diyos. Hindi pinapahayag. Ito ang utos ng Diyos. Ipahayag ang kanyang salita. Ngunit ito, iniligaw tayo ng mga reliyon. Iniligaw tayo. Hindi ito pinahayag. Nagsasalita lamang sila ng sariling opinyon at kuro-kuro, doktrina ng reliyon. Kaya ang salita ng Diyos ay hindi natin narinig, kundi puro mga idea lamang nila, kundi puro mga opinyon nila, opinyon ng tao, hindi salita ng Diyos. Dahil ang sabi dito sa Joel chapter 1, verse 3, ay ganito ang sabi, salaysay ninyo ito sa inyong mga anak, sila naman ang magsalaysay sa magiging anak nila, at ang mga ito ay magsasabi sa sunod pang lahi. Ito isang protokol na dapat nating sundin kung paano ang Diyos nagpahayag kay Kristo Isos, kung paano pinahayag ni Kristo Isos sa mga apostol, at ngayon pinahayag ng mga apostol sa atin dahil nakasulat na sa banal na aklat, at ito naman ang ating pinapahayag. Ito ay isang protokol, ito ang pagsunod sa Diyos, pagsunod sa kanyang mga salita na nagbigay buhay na walang hanggan. Nakita natin kung paano natin sinusunod ang Diyos. Hindi tayo naghaka-haka ng sarili nating opinyon o koro-koro o kaya bunga ng guni-guni ng ating pag-iisip. Ito'y salita ng Diyos. Kaya nakita mo 2024 years na nakaraan, may nagugulat pa. Sabi niya, nagbabasa siya, nagbabasa. Dahil sa kulang ng kaalaman, sabi sa Hoseas chapter 4 verse 6, napahamak ang aking bayan dahil sa kulang ng kaalaman. Itong tunay na pagpahayag, basahin mo ang mga kasulatan sa madla at ipangaral upang Diyos mismo ang magsasalita kung binabasa natin. Dahil ang sabi dito ng Diyos kay Propeta Habakuk chapter 2 verse 2 ay ganito, ito ang tugon ni Yahweh, isulat mo ang pangitain, isulat mo ng malinaw sa mga tapyas na bato upang madaling mabasa at ipamalita sa lahat. Inutos talaga ng Diyos noon hanggang ngayon. Ito'y para sa atin kaligtasan upang maunawaan natin ang Diyos, upang masunod natin ang Diyos, ang kanyang mga saway. Ito'y isang kaligtasan natin, ang kanyang babala. Kung sundin natin, ito'y kaligtasan natin. Mga hindi niya gusto kung sundin natin, ito'y isang kaligtasan natin.
Kaya maliwanag, inutos ito ng Diyos. Sabi kay Propeta Habakkuk, ito ang tugon ni Yahweh, isulat mo ang pangitain, isulat mo ng malinaw sa mga tapyas na bato upang madaling mabasa at ipamalita sa lahat. Napakaliwanag. Yan sabi naman dito sa unang Timoteo, chapter 4, verse 13, ay ganito sinasabi, iukol mo yung panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa madla, sa pangangaral at pagtuturo hanggang ako ay dumating, hanggang si Kristo ay dumating. Iukol natin ating sarili, ang ating panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa madla, sa pangangaral at pagtuturo hanggang ako ay dumating. Ito utos ni Kristo Jesus na ating sinusunod, na pinagtakhan ng mga ibang tao dahil hindi sila naturuan ng reliyon. Nakita natin 24 years, ang mga tao ignorante sa salita ng Diyos. Kaya ito inahayag natin upang hindi tayo maging ignorante sa ating kaligtasan, upang hindi tayo madaya ng tagapagturo ng kasinungalingan. Ang sabi dito sa unang Timothy chapter 4, verse 13, iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa madla, sa pangangaral at pagtuturo hanggang ako ay dumating. Huwag mong pabayaan ang ipinagkaloob sa iyo ng Espiritu Santo. Ito pinagkaloob sa atin ng Espiritu Santo na ipangaral, basahin ang kasulatan sa madla. Kaya ito ang ating pinagkaloob sa atin na basahin natin ang mga kasulatan sa madla, sa pangangaral at pagtuturo. Dahil ang sabi dito sa unang Timothy chapter 4 verse 6, ikaw ay magiging mabuting lingkod ni Kristo Jesus kung ituro mo sa mga kapatid ang tagubiling ito, at habang itinuturo mo ito, dinudulutan mo rin ang iyong sarili ng pagkaing espiritual. Ang tunay na aral ang sinusunod mo. Kaya ito ang aking sinusunod. Dahil gumagawali ako na binabasa ko ang salita ng Diyos. Pag binabasa ko ang salita ng Diyos, pinagpakain ko rin ang aking espiritu ng salita ng Diyos. Ganda din kayo kapag nakarinig kayo, ang inyong espiritu ay kumakain ng salita ng Diyos. Ito pagkain ng ating espiritu. Kaya sabi sa Mateo chapter 4 verse 4, hindi lamang nabubuhay ang tao sa pagkain, ngunit kundi sa pamagitan ng salita ng Diyos na lumalabas sa bibig ng Diyos. Ito pagkain ng ating espiritu. Kaya nakita natin, sinunod natin ang Diyos, kung paano natin sinunod ang Diyos. Kaya ang sabi naman dito sa Tesalonica, ay ganito naman sinasabi sa unang Tesalonica chapter 5 verse 19 to 20. Huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo, dahil marami ngayon mga lingkod ng Diyos, hinahadlangan nila ang Espiritu Santo. Hinahadlangan nila. May mga reliyon na hindi nila gusto mangaral sa labas. Kaya kung ayaw ninyo mangaral, ito yung utos ng Diyos sa banal na aklat. Ipahayag mo ang aking salita sa madla. Basahin mo at ipahayag sa mga tao ang kaligtasan. Kaya sabi dito sa 20, verse 20, huwag mong hamakin ang anumang pahayag mula sa Diyos. Huwag natin hamakin. Dahil kapag hinamak natin, magkasala tayo ng kasalanan na walang kapatawaran sa Diyos. Yan ang ating kasalanan. Kung hinamak natin
ang salita ng Diyos. Sabi dito, kaya ang sabi sa Tesalonica, kapag inamak natin ang salita ng Diyos, sabi dito sa Tesalonica chapter 4 verse 8, kaya ang sino mang umamak sa aral na ito ay umahamak hindi sa tao, kundi sa Diyos na siyang nagkaloob sa atin ng kanyang Espiritu Santo. Kaya sa Diyos tayo umahamak, sa Espiritu tayo umahamak, hindi sa salita. Ito'y ginagawa lamang natin, sinusunod natin ang Diyos na ipahayag ang kanyang salita. Kaya kapag inahamak natin, hindi tayo naghahamak sa tao na nagsasalita, kundi sa Diyos na siyang nagkaloob sa atin ang Espiritu ng Santo. Kaya kung ang Diyos nagkaloob sa atin ang Espiritu Santo, sino ang inahamak natin? Di ba ang Espiritu Santo? Kung ang Espiritu Santo ang ating inahamak, napakadelikado na hamakin natin ang Espiritu Santo. Dahil ang sabi dito sa Marcos chapter 3 verse 28, tandaan ninyo ito, maaaring ipagpatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan, panalait nila sa Diyos. Ngunit ang sino man lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad ang kanyang kasalanan, ay hindi mapapawi kailanman. Napakaraming mga tao humamak sa Espiritu Santo kahit lingkod ng Diyos. Dahil yun nga ang sabi sa Hosea chapter 4 verse 6, napahamak ang aking bayan dahil sa kulang ng kaalaman. Dahil kulang ng kaalaman, ito'y inutos ng Diyos mula Old Testament hanggang New Testament. Dahil ang sabi dito sa Jeremias chapter 1, ay ganito sinasabi ng Diyos, inutos ng Diyos. Sabi dito, Jeremias chapter 7, sabi dito, sabi sa verse 6, sinabi ko naman, Yahweh, hindi po ako marunong magsalita, bata pa po ako. Sabi sa verse 7, subalit sinabi niya sa akin, huwag mong sabihin bata ka, sinusugo kita, kaya umayo ka at ipayag mo sa lahat ang aking inuutos sa iyo. Kaya ito ang lingkod ng Diyos, sumusunod sa inuutos ng Diyos. Itong lingkod ng reliyon ng Diyos, sumusunod sa Diyos. Ngunit kung ang lingkod ng reliyon naman ay sumusunod sa reliyon ang kanilang sinusunod, at tuluan nila ng salita ng Diyos at sabihin sila'y sinugo ng Diyos. Maraming mga tao na hindi niya sinusunod lang ang Diyos. Ito talaga ang sugo ng Diyos. Basahin mo ang kanyang mga kasulatan sa madla. Dahil ang kanyang mga kasulatan, yan sinabi ng Diyos sa mga tao noon hanggang ngayon, upang mga tao ay maligtas. Ngunit, hindi nila sinusunod dahil mahirap magbasa. Okay lang yan kung nasulo mo ang bersikulo. Tama lang yan. Ngunit kung nagsasalita lamang tayo ng ating sariling opinyon at kuro-kuro, hindi natin alam na tayo pala lumalapastangan sa Diyos. Hindi natin sinunod ang Diyos. Dahil ang sabi dito sa ikalawang Timothy chapter 4 verse 1 to 2, hanggang dito ang sabi, inutusan kita sa pangalan ng Diyos at ni Kristo Jesus na atol sa mga buhay at sa mga patay, espiritual, alang-alang sa kanyang pagparito at maghahari. Alang-alang sa pagbalik ni Kristo at maghahari, kailangan ipangaral ang kanyang salita. Dahil kapag hindi natin sundin, buhay pa tayo, nahatulan na tayo.
Kaya sabi dito sa verse 2, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Napapanahon man o hindi, ikayatin mo, pagsabihan at patatagin ang loob ng mga tao sa pamagitan ng matiyagang pagtuturo. Itong ginawa natin, isang matiyagang pagtuturo. Basahin mo ang kanyang salita, ipahayag niya. Kapag binasa natin ang salita ng Diyos, Diyos mismo ang nagpahayag sa inyo. Ginamit lang ng Diyos ang bunganga ko. Ako isang trumpa lamang, ako isang mikropono lamang, ngunit ang Diyos ang nagsasalita sa atin. Dahil binasa natin ang salita ng Diyos, Diyos mismo ang nagpahayag sa inyo. Kaya sabi nga sa 1 chapter 8 verse 29, kasama ko ang nagsugo sa akin dahil kapag pinahayag mong salita ng Diyos, kasama mo ang Diyos. Kasama mo ang Diyos. Kaya sabi naman dito, sa 2 Timothy chapter 1, verse 10, gagawin mong batayan ang mga aral na itinuturo ko sa iyo. Yaman ang mga ito'y pawang katotohanan. Manatili ka sa panampalataya, pag-ibig, tinanggap natin sa pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ito tinanggap namin ang kami ay nakipag-isa kay Kristo Jesus. Dahil ang sabi sa verse 14, sa tulong ng Espiritu Santo, nanahan sa atin, ingatan mo ang lahat na ipinagkatiwala sa iyo. Ito'y pinagkatiwala sa amin. Kaya maraming nagkukomentar, hindi nila alam kung paano kami pinagkatiwalaan ng Diyos. Kaya sabi niya, gagawin mong batayan ang mga aral na itinuturo ko sa iyo. Yaman ang mga ito'y pawang katotohanan. Manatili ka sa panampalataya at pag-ibig na tinanggap natin sa pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Napakaliwanag. Kaya ang salita ng Diyos, hindi natin alam. Ito ay ang ating kaligtasan. Kaligtasan natin. Dahil ang sabi dito sa 1 chapter 14, verse 15, ay ganito naman sinasabi sa 1 chapter 14, verse 15, kung inibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga salita. Kung inibig natin ang Diyos, tuparin natin ang kanyang mga utos. Paano natin matupad kung hindi tayo nagbabasa? Kaya nga sabi ng Diyos, basahin mo ang mga kasulatan sa madla. Ipangangaral mo. Kaya ito ating ginawa, pinangangaral natin ang salita ng Diyos. Kaya sabi naman sa verse 21, 1 chapter 14 verse 21, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad ito, ang siyang umibig sa akin. At ang umibig sa akin, ay ibigin siya ng aking Ama. Ibigin ko rin siya, at ako'y lubusan magpakilala sa Kanya, ang Diyos na magpakilala sa atin. Kapag inibig natin ang salita ng Diyos, magpakilala ang Diyos sa atin upang tayo ay Kanya iligtas. Dahil ang sabi sa verse 23, sumagot si Jesus, ang umibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Ibigin siya ng aking Ama, at kami ay sa Kanya, mananahan sa Kanya. Kaya pag inibig natin ang salita ng Diyos, ibigin tayo ng Amang nasa langit. Ibigin tayo ni Kristo Jesus. At ang Espiritu Santo ay mananahan sa atin. Kaya napakaliwanag kung inibig natin ang salita ng Diyos. Ibigin tayo ng Amang sa langit. Ibigin tayo ni Kristo Jesus. At ang Espiritu Santo mananahan sa atin. Tiyak ang kaligtasan. Kung mamatay man tayo, ligtas pa rin tayo. Kung sakaling dumating ang rapture, sigurado mapasama tayo sa rapture pag inibig natin ang salita ng Diyos. Ito ang sikreto ng kaligtasan.
Ibigin mo ang salita ng Diyos. Salita nagbibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. Pag inibig mo ang salita ng Diyos, tiyak ibigin ka ng Diyos dahil ito'y salita niya, inibig mo. Napakaliwanag, inibig mo ang salita ng Diyos. Kaya ibigin ka ng Amang nasa langit. Ibigin ka ni Kristo Jesus. At ang Espiritu mananahan sa iyo. Kaya kung sakaling magkaroon ng rapture, tiyak mapasama ka sa rapture na magaganap. Ngunit kung namatay ka na maaga at hindi mo na nabutan ng rapture, iligtas ka pa rin ng Diyos dahil inibig mo kanyang salita. Dahil sabi dito sa Romans chapter 8 verse 11, kung nanahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, na siya muling bumuhay kay Kristo Jesus, ang Diyos ding iyan ang magbibigay buhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamagitan ng kanyang Espiritu na naan sa inyo. Kaya ligtas pa rin, iligtas tayo ng Diyos. Paano manahan sa atin ang Espiritu ng Diyos kung hindi tayo nagbabasa ng kanyang salita at sa buhay? Paano tayo iligtas ng Diyos? Dahil ang sabi dito, ito ang sikreto. Kung nais mo ang kaligtasan, ito ang sikreto. Si Jesus ang may sabi nito. Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Ibigin siya ng aking Ama at kami ay mananahan sa Kanya. Kaya tiyak ang kaligtasan. Kung kaligtasan ang hanap mo, ibigin mo ang salita ng Diyos. Salita na bibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. Kaya ang sabi naman dito sa Timothy, kaya ito aming ginawa, inibig namin ang salita ng Diyos at si Kristo Jesus ay nagpakilala sa amin. Kaya ito na amin ginagawa dahil nakilala namin si Kristo, nakilala namin ang kaligtasan, nakilala namin. Kaya kami, ito aming ginagawa. Nagtuturo kami, sinusunod namin si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Dahil ang sabi dito sa 1 Timothy chapter 4 verse 16, maging maingat ka sa iyong pagkilos at pagtuturo. Patuloy mong isagawa ang mga bagay na ito upang maligtas ka. Kaya ito aming ginagawa. Patuloy namin sinagawa upang maligtas kami. Upang maligtas ka, pati ang nakikinig sa iyo. Pati nakikinig, maligtas. Hindi na nagsalita kami dito na parang sino-sino kami. Hindi. Nais namin maligtas. Kaya nangangaral kami ng salita ng Diyos. Hindi nyo alam, akala ninyo, kayo lang nakatingin, nakarinig sa amin. Hindi nyo alam, pati si Kristo Jesus, pati ang Amang nasa langit, nakikinig sa atin ngayon. Nakatingin sa atin, nakita natin ng Diyos, kung paano namin sinunod ang Diyos. Kaya ang Diyos, natutuwa sa amin, binigyan namin ng kagalakan ng Diyos. Binigyan namin ng kasiyahan ng Diyos. Dahil ang sabi dito, sabi sa unang Timothy, sa unang Tesalonica, chapter 2, ay ganito, verse 4, minarapat ng Diyos na ipagkatiwala sa amin ang mabuting balita. Kaya nangangaral kami upang mabigyan ng kasiyahan, hindi ang tao, kundi ang Diyos nakasiyasat sa ating mga puso. Kaya ang Diyos, binibigyan namin ng kasiyahan, kaya nangaral kami. Kung ang mga tao nakikinig hindi nasiyahan, natitiyak ko, ang Diyos ay nasisiyahan sa aming mga ginagawa. Kaya nangaral kami upang mabigyan namin ng kasiyahan ng Diyos. Kaya ang sabi dito, sa 2 Timothy,
chapter 4, verse 5. Kaya maging mapagpigil ka sa lahat ng oras. Pagtiisan mo ang mga kahirapan dumarating sa iyo. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng mabuting balita. Tupdin mo ang iyong tungkulin bilang tagapaglingkod ng Diyos. Kaya ito tinutupad namin aming tungkulin na bilang tagapaglingkod ng Diyos. Napakaliwanag. Kaya ito ang aming tungkulin bilang tagapaglingkod ng Diyos. Dahil maraming mga tao hindi niya alam ang aming tungkulin. Kaya ito aming tungkulin dahil sabi ng Diyos kay Propeta Ezekiel, chapter 33, verse 7. Ito ang aming tungkulin. Sabi ng Diyos, ikaw tao ay ginawa kong bantay ng Israel. Ano man ang narinig mo, sa akin ay sasabihin mo sa kanila bilang babala. Kaya ito ang ating ginagawa. Maraming tayong nalalaman sa salita ng Diyos. Ating ngayon, sinasabi sa mga tao bilang babala dahil sinusunod natin ang Diyos. Sinabi ito kay Propeta Ezekiel. Siya'y bantay, ginawang bantay ng Israel. Ngunit tayo sa Sanusi Antiki tayo, sabi, ginawa rin tayong bantay ng Diyos. Sabi dito, ano man narinig mo sa akin, sasabihin mo sa kanila bilang babala. Kaya ito sinasabi namin sa inyo bilang babala. Dahil ang sabi sa verset, kapag sinabi ko sa taong masama na siya'y mamatay at di mo ito pinaabot sa kanya upang makapagbagong buhay, mamatay siya. Mamatay nga siya sa kanyang kasamaan, ngunit panagutan mo ang kanyang kamatayan. Kaya ito aming panagutan. Ang lahat na tao dito, dahil dito kami nangangaral, panagutan namin kung sakaling may mangyari sa kanila, mamatay sila. Panagutan namin sa Diyos. Kaya sinabi namin ang lahat upang wala na kaming panagutan sa Diyos. Ito panagutan ng mga pastor, ito panagutan ng mga ministro, ito panagutan ng mga pare. Dahil sabi dito, kapag sinabi ko ang taong masama na siya'y mamatay, at di mo ito pinabot sa kanya upang makapagbagong buhay, mamatay siya sa kanyang kasamaan, ngunit panagutan mo ang kanyang kamatayan. Kaya itong panagutan natin, kundi natin pinahayag ang salita ng Diyos. Ngayon, pinahayag na sa inyo, wala na kaming panagutan. Dahil ang sabi dito, sa verse 9, ngunit kapag binalaan mo ang mga masama, gayon hindi rin sila nagbagong buhay. Mamatay sila sa kanilang kasalanan, ngunit wala kang dapat na panagutan. Ito'y malaking na panagutan sa Diyos. Dapat alam ng mga lingkod ng Diyos ang kanilang panagutan sa Diyos. Marami ngayon mga lingkod ng Diyos, hindi nila alam ang kanilang panagutan sa Diyos. Easy lang. Hindi tinuturuan ng maayos dahil pira lang ang kanilang binabantayan. Kaya ito ginagawa natin, nangangaral tayo, naghirap tayo, nagbabasa, kahit madilim, binabasa natin ang salita ng Diyos. Salita, nagbibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan sa mga taong nakikinig sa salita ng Diyos. Yang sabi dito sa Timote, sabi sa ikalawang Timote, ganito ang sinasabi. Timote, chapter 3, ikalawang Timote, ganito sinasabi sa ikalawang Timote chapter 3, verse 16. Lahat ng kasulat ay kinasihan ng Diyos na magamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpabula ng mga maling aral,
sa pagtuwid sa mga likong gawain at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Napakaliwanag ang salita ng Diyos. Ang kasulatan ay kinakasiya ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan. Kaya kung magturo tayo ng katotohanan, ang salita ng Diyos ang ating ituturo dahil ito ang katotohanan. Dahil sabi sa 1 chapter 17 verse 17, italaga mo sila sa katotohanan sapagkat ang salita mo ay katotohanan. Kaya napakaliwanag ang sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, sa lahat ng kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos at magamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpabula ng mga maling aral, sa pagtuwid ng likong gawain, sa pag-akay, sa matuwid na pamumuhay. Kaya napakaliwanag bakit nangangaral kami, dahil ito'y magagamit ito, ang salita ng Diyos sa pagturo ng katotohanan. Ang salita ng Diyos, magagamit ito sa pagpabulaan ng mga maling aral. Ang salita ng Diyos ay magagamit ito sa pagtuwid ng likong gawain. At ang salita ng Diyos ay magagamit ito sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Ang sabi sa verse 17, sa gayon ang lingkod ng Diyos ay maging handa sa lahat ng mabuting gawain. Kaya kapag tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, maging handa tayo. Maging handa tayo sa lahat ng mabuting gawain na pinapagawa sa atin ng Diyos. Kaya nakita natin kung gaano kalaga ang salita ng Diyos sa ating buhay. Kaya ang sabi naman dito, sabi naman sa unang Korinto chapter 14, ay ganito naman sinasabi sa unang Korinto chapter 14 verse 37, kung inakala ninuman na siya'y tumanggap ng payag mula sa Diyos, kung nangakala ang sinuman, kung nag-akala ninuman na siya'y tumanggap ng payag mula sa Diyos o anumang kaloob ng Espiritu Santo, dapat niyang kilalanin ang utos ng Panginoon isinulat sa inyo. Kaya ito, kung tayo ay nag-aakala na tayo ay tumanggap ng payag mula sa Diyos o anumang kaloob ng Espiritu Santo, dapat kilalanin ang utos ng Panginoon. Kilalanin ang utos ng Panginoon. Isinulat sa inyo itong nakasulat sa banal na aklat sa Biblia. Dapat niyang kilalanin kung siya talaga, kung nag-aakala siya na tumanggap ng payag mula sa Diyos o anumang kaloob ng Espiritu, dapat niyang kilalanin ang utos ng Panginoon na isinusulat sa inyo. Kaya napakaliwanag, dapat makilala natin. Kaya sabi naman, bakit kailangan natin ipayag ang salita ng Diyos? Dahil ito may kapangyarihan magbago sa mga tao. May kapangyarihan ng Diyos kapag pumasok na sa tainga mo ang salita ng Diyos. Papasok yan ang Diyos sa isip mo at sa puso mo at babaguhin ka niya. Kaya napakalaga ang salita ng Diyos upang ang mga tao ay magbago. Dahil ang sabi dito sa Hebreo chapter 4 verse 12, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matala sa alinmang tabak, na magkatabila ang talim. Ito matagos maging sa pamagitan, tumatagos maging sa pinag-iwalayan ng kaluluwa at espiritu at sa mga kasukasuan ng utak ng buto at nakataho sa iniisip ng binabalak ng tao. Kaya itong salita ng Diyos, mabisa, higit na matalas sa alinmang tabak,
Kaya pag tinamaan tayo ng salita ng Diyos, nilalaplap niya ang mga kasalanan natin, kaya nasasaktan tayo. Yan ang salita ng Diyos. Ngunit pagtapos, tinanggal ang kasalanan ay gagaling ka at makasunod sa Diyos. Siya higit matalas kaysa alinmang tabak na magkabilang talim, tumatagos sa pinag-iwalayan ng kaluluwa at espiritu. Ang salita ng Diyos ay tumatagos sa pinag-iwalayan ng kaluluwa at espiritu. Ngunit kung ating kuro-kuro opinion ba, tumatagos yan sa pinag-iwalayan ng kaluluwa at espiritu? Hindi. Kaya ang salita ng Diyos lang ay may kapangyarihan. Tumatagos maging sa pamagitan ng tumatagos maging sa pinag-iwalayan ng kaluluwa at espiritu sa mga kasukasuan ng utak ng buto at nakatao sa iniisip at binabalak ng tao. Walang makapagtago sa Diyos, ang lahat ay ihayag at ilantad sa kanyang paningin, at sa kanya tayo ay masusulit. Managot tayo sa Diyos sa ating mga ginagawa. Kaya kapag ipinayag natin ang salita ng Diyos, mahayag din ang ating mga kasalanan. Kapag nahayag ang ating mga kasalanan, ibig sabihin nun, panahon na para magbago ka. Dahil kung hindi ka magbago, yan ang kasalanan natin, ang magpahamak sa atin. Yan ang kasalanan natin, magpahamak sa atin sa impyerno. Kaya ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan. Dahil ang sabi sa 2 Korinto, chapter 10, verse 4, ang sandata ko ay may kapangyarihan ng Diyos at makapagpaguho ng mga kuta ng dyablo. Kaya ang salita ng Diyos may kapangyarihan. Kapag ihayag mo ang salita ng Diyos, ay kaya niyang maigo ang kuta ng mga dyablo sa kapaligiran, magsilaya sa mga demonyo. Pag marinig niya ang salita ng Diyos, ito'y parang bumba sa kanilang tainga, ang salita ng Diyos. Kaya ang sabi dito, ang sandata ko'y may kapangyarihan ng Diyos at nakapagpaguho ng mga kuta ng dyablo. Hindi sandata ng salibutan. Sinisira kong mga maling pangatwiran, yung salita ng Diyos. Sisirain niya ang mga pangatwiran ng tao, mga prinsipyo ng mga reliyon, mga doktrina ng reliyon. Sisirain ang salita ng Diyos, kaya hindi magkasundo ang salita ng Diyos at ang doktrina ng reliyon. Kaya minsan marinig natin, sabi niya parang reliyon namin lagi ang sinasabi, dahil magkalaban ang salita ng Diyos at ang doktrina ng reliyon. Dahil ang salita ng Diyos, ito ay galing sa Diyos, galing sa utak at sa puso ng Diyos. Ito ay espiritual na salita, espiritu. Ang doktrina ng reliyon naman ay salita ng tao. Galing yan sa laman. Kaya magkalaban ang espiritu at laman. Magkalaban sila. Kaya sabi dito, sapagkat ang sandata ko ay may kapangyarihan ng Diyos na nakapagpaguho ng mga kuta ng dyablo. At hindi sandata ng salibutan, sinisira ko mga maling pangatwiran, sinusugpo ko ang mga nagmamataas laban sa Diyos, at binibiyag ko ang lahat ng isipan upang tumalima kay Kristo Jesus. Kaya napakaliwanag. Kaya sino itong nangangatwiran, mga maling pangatwiran na sinisira ng salita ng Diyos? Iyon mga doktrina ng reliyon, mga maling pangatwiran. Sabi niya doon kayo maligtas, hindi. Dito sa salita ng Diyos ang kaligtasan.
Sinusugpo ko ang nagmamataas sa Diyos. Sino nagmamataas laban sa Diyos? Ang mga nagtuturo ng doktrina ng reliyon. Sa halip ang salita ng Diyos kanilang ituro. Ito'y doktrina ni Kristo Jesus. Doktrina ng Diyos. Hindi nila tinuturo ang doktrina ng Diyos. Hindi nila tinuturo ang doktrina ni Kristo Jesus. Ang kanilang tinuturo ay ang kanilang doktrina. Bakit kailangan doktrina nila ituro? Upang makuha ang inyong kayamanan. Sila ay nagmamataas sa Diyos. Ayaw nila sundin ang Diyos. Nasabi ng Diyos, ipayag mo aking salita. Kaya sinusugpo ko. Sabi dito sa 2 Corinthians chapter 10 verse 5, sinusugpo ko ang lahat nagmamataas laban sa Diyos. At binibiyag ang lahat ng isipan upang tumalima kay Kristo Jesus. Kaya kailangan doon tayo kay Kristo Jesus dahil ang kanyang pangalan lamang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas natin. Wala na ibang pangalan ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas natin, kundi pangalan lamang ni Kristo Jesus. Kay Kristo lamang ang kaligtasan. Dahil ang sabi dito sa gawa, sabi sa mga gawa chapter 4 verse 12, kay Kristo lamang matagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silo ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao, sa kanyang pangalan lamang. Napakaliwanag. Kaya ang sabi naman dito sa 2 Pedro, ay ganito naman sinasabi sa 2 Pedro. 2 Pedro chapter 1, ay ganito ang sinasabi ng Diyos sa atin. Ito'y tinuturo sa atin. Sabi dito, verse 20 to 21, higit sa lahat, tandaan ninyo, walang makapagpaliwanag sa alinmang hula ng kasulatan sa bisa ng kanyang sariling kakayahan, sapagkat hindi nabubuhat sa kalooban ng tao ang mga hula ng mga propita. Ito'y galing sa Diyos at ipinahayag sa mga taong kinakasihan ng Espiritu Santo. Kaya kita mo, kapag nasa atin ang Espiritu Santo, mayroon tayong pagkaunawa sa salita ng Diyos. May unawa tayo. Dahil ang sabi dito sa unang 1 chapter 2, verse 20, ngunit pinakalob sa inyo ang Espiritu, at dahil dito kayong lahat ay may pagkakaunawa. May pagkaunawa tayo. Kaya maliwanag ang sabi sa 2 Pedro chapter 1 verse 20, higit sa lahat tandaan ninyo na walang nakapagpaliwanag sa alinmang hula ng mga kasulatan sa bisa ng kanyang sariling kakayahan, sapagkat hindi nasusulat sa kalooban ng tao ang mga hula ng mga propita. Ito'y galing sa Diyos na at ipinahayag sa mga taong kinakasihan ng Espiritu ng Diyos. Kaya kung nasa atin ang Espiritu ng Diyos, maunawaan natin ang salita ng Diyos, masunod natin ang salita ng Diyos. Dahil ang sabi dito sa unang Korinto chapter 2 verse 14, sapagkat ang taong di nagtataglay ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos, para sa kanila ay kangalan ng mga iyon at di nila naunawaan, sapagkat ang mga bagay na espiritual ay maunawaan mo lamang sa paraang espiritual. Dito mo lamang maunawaan sa paraang espiritual, dahil ang salita ng Diyos ay espiritual na salita. Maunawaan mo lamang sa paraang espiritual. Kita mo maraming mga reliyon
iba ang kanilang pagpaliwanag. Dahil ang mga bagay na espiritual ay maunawaan mo lamang sa parang espiritual, hindi sa pamagitan ng ating mga opinyon o kuro-kuro, kundi sa pamagitan sa pagpahayag ng salita ng Diyos, kung paano ito pinahayag sa atin ng Diyos upang maunawaan natin ang kanyang salita. Nakita natin marami ngayon ang salita ng Diyos, tinatago nila. Tinatago! Kaya 2024 years na nakaraan, maraming mga tao hindi nakaunawa sa salita ng Diyos. Hindi nakaunawa, 2024 years na. Maliwanag ang sabi dito sa Joel at sa Deuteronomy. Isalaysay mo sa iyong mga anak, at anak mo naman magsalaysay sa kanyang mga anak, at sila naman magsalaysay sa sunod pang lahi, upang ang salita ng Diyos ay hindi natin makalimutan at masunod. Yun ang dahilan. Dapat ipangaral natin sa mga anak natin, at anak naman natin mangaral sa mga apo, sa mga anak nila, at mga apo natin na mangaral sa sunod pang lahi. Kaya hindi natin nagawa ito dahil hindi natin tinuturuan ng mga anak. Kaya tinago natin ang salita ng Diyos. Kaya nagtuturo na lamang tayo ng sariling kuro-kuro opinyon, salita ng tao. Nagdodoktrina na lamang tayo. Dahil ang sabi sa Pahayag o Revelation chapter 22, verse 10, sinabi rin niya sa akin, huwag mong ililihim ang mga hula na sa aklat na ito, sapagat malapit ng magaganap. Malapit ng magaganap. Marami ng palatandaan ngayon. Marami ng mga palatandaan sa langit at sa lupa. Kaya marapit nang magaganap ang mga ito. Sabi, huwag mong ilihim ang mga nakasulat dito, sapagat malapit nang magaganap. Huwag mong ilihim ang nakasulat sa banal na aklat, dahil malapit nang magaganap. Paano ginawa ng reliyon inilihim ito? Hindi na niya binabasa sa mga tao ang salita ng Diyos, kundi nag-opinyon lamang at kuro-kuro. Isang paglilihim yan. Isang pagtago sa salita ng Diyos. Sa mga huling araw, gusto ng Diyos magsalita sa mga tao. Ngunit hindi siya pinapasalita ng mga lingkod ng Diyos, kundi sila lamang nagsasalita-salita. Yan ay isang pagtago ng katotohanan. Ang salita ba nila nagbibigay buhay na walang hanggan? Hindi, ang salita ng Diyos lang. Kaya dapat si Kristo Isos nangaral, hindi siya nagsalita ng kanyang ganang sarili lamang, kundi kung ano sinabi ng Ama, iyon ang kanyang sinasabi. Dahil ang sabi dito, sinabi dito sa 1 chapter 14, chapter 12, 1 chapter 12 verse 49, sapagkat hindi ako nagsasalita sa ganang sarili ko lamang, kundi ang Ama nagsugo sa akin na siyang nagutos kung ano ang aking sasabihin at ipahayag. Ang sabi sa verse 50, at alam ko ang kanyang utos na nagbibigay buhay na walang hanggan. Kaya ang pinagsasabi ng Ama, ang siya kong sinasabi, ang salita ng Diyos, ang kanyang sinasabi. Ganon din natin ginagawa, sinusunod natin ang pattern, protocol, kung paano mapayag ng salita ng Diyos. Sabi sa 50, sabi dito sa verse 50, at alam ko ang kanyang utos ay nagbibigay buhay na walang hanggan. Kaya ang pinagsasabi ng Ama, ang siya kong sinasabi. Kailangan sabihin natin kung ano sinasabi ng Diyos. Kung ano nakasulat sa banal na aklat, basahin natin. Bakit? Dahil ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan.
Pag pinangaral mo ito, pumasok sa tainga ng tao. Papasok ang Diyos sa iyong isip at puso. Kahit matagal mo nang narinig ang salita ng Diyos, naiwan pa rin sa tainga mo dahil ang Diyos nandyan na sa puso mo, sa isip mo na nangungusap sa iyo. Nangungusap sa iyo upang maligtas ka. Kaya kapag maramdaman natin na hindi maalis ang salita ng Diyos sa isip natin, ibig sabihin ng Diyos ay nangungusap sa atin. Nais ka ng Diyos iligtas. Dahil mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Kaya ang sabi dito sa Mateo chapter 20, ay ganito naman sinasabi ng Diyos bago si Kristo Jesus umakyat sa langit. Ito'y tinagubilin niya sa mga apostol. Tinagubilin niya sa mga apostol. Sabi sa Mateo chapter 28, verse 7, 9, 10, ay ganito sila sabi, kaya umayo kayo at gagawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Yan ang utos ni Jesus bago umakyat sa langit. Ngunit ang nangyari, mga pinatay ito ng kampo ng kadiliman, ang mga apostol. Ang mga propita, pati si Jesus pinatay at naglibot sila sa buong mundo at binautismuhan kayo sa pangalan ng kanilang reliyon. Kaya imbis alagad tayo ng Diyos, ay hindi na naging alagad tayo ng reliyon. Sabi dito, umayo kayo at gagawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At turuan sumunod sa lahat ng pinagutos ko sa inyo. Ngunit na ni Satanas maglibot, ginawa niya lingkod ng kadiliman ang mga lingkod. Lingkod ng reliyon lamang, hindi lingkod na ng Diyos. Nagsasalita na sila ng sariling opinyon at kuro-kuro, hindi ang salita ng Diyos. Nagtuturo na sila ng doktrina ng kanilang reliyon at ginawa kayo alagad ng reliyon. Hindi alagad ng Diyos. Hindi alagad ni Kristo Jesus. Sabi dito sa verse 20, at turuan sumunod sa lahat na pinagutos ko sa inyo. Tuturuan ang lahat ng tao na sumunod sa Diyos. Ngunit ano ginawa ng reliyon? Tinuturuan kayo sumunod sa reliyon nila at sasabihin, kayo lang maligtas, ang iba hindi na. May nagtuturo na, ibig turuan na sumunod kay Kristo Jesus, hindi. Sinabi pa, si Kristo ay hindi Diyos. Siya ay tao lamang. Siya ay tao lamang, hindi Diyos. Yan bang turo niya? Sa halip na dapat ito turuan sumunod sa Diyos. Ngunit tinuruan niya pa na si Kristo ay hindi Diyos. Siya ay tao lamang. Ibig turuan na sumunod sa Diyos. Sumamba sa Diyos sa Espiritu at katotohanan. Tinuruan ng mga tao sumamba sa ribulto. Imbis turuan ng mga tao ipanalangin ang mga buhay, tinuruan ang mga tao ipanalangin ang mga patay. Bakit kailangan panalangin ng mga patay? Hindi lang buhay, mapagpirahan, pati patay. Kahit 50 years na matay, mapagpirahan pa. Yan ang dahilan. Bakit kailangan panalangin ang patay? Dahil kasama yan sa mga programa kung paano kanila mapagkitaan. Lahat mapagkitaan. Mula binyag hanggang kasal, hanggang sa pag namatay, pagkitaan. Pagpatay na kahit 50 years, pagkitaan pa rin. Nakita natin ang doktrina ng reliyon. Dapat tuturuan natin ang mga tao na sumunod sa Diyos. Sapagkat kung sumunod siya sa Diyos,
ay kasama niya ang Diyos. Isabuhay niyang salita ng Diyos ay kasama niya ang Diyos sa kanyang buhay. Dahil kinasama niya ang Diyos. Isinabuhay niya ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, kasama na niya ang Diyos sa kanyang buhay. Kaya kailangan isabuhay natin ang salita ng Diyos upang kasama natin ang Diyos sa ating buhay, upang tiyak ang kaligtasan. Itong kaligtasan na hinahanap ninyo sa inyong reliyon. Kilalanin mo ang Diyos sa espiritu at katotohanan. Yan ay kaligtasan. Mag-aral ka ng kanyang salita dahil ito instruction ng Diyos kung paano tayo mapunta sa langit. Yan ay kaligtasan. Huwag tayo gumawa ng kasalanan. Yan ay kaligtasan. Hindi na ang iba parang abogado, doktor-doktoran pa nila ang kasalanan, ang gagawin pa na medyo mahina lang, pahinain lang sentensya. Hindi. Maliit na kasalanan o malaking kasalanan, isa lang yan ang patunguhan, impyerno. Saan doon ang maliit, saan doon ang katamtaman o malaki, parehas lang yan. Maliit o malaki, parehas lang, nakasala ka sa Diyos. Kaya ang tao kapag halimbawa nakasala na imbestigahan ng mga pulis, kahit konti lang na inom mo, maamoy ka, influence of liquor ka na. Hindi mo sabi mga isang baso lang na inom ko, isang buti lang, hindi. Pag amoy alak ka, influence of liquor ka na. Yan ang kasalanan mo. Dahil lasing ikaw, hindi ka pa lasing, sabihin na lasing ka na, nakainom ka, kaya nakagawa ka ng kasalanan. Malaki o maliit, parehas lang yan. Kaya ganyan ang paggawa ng kasalanan. Malaki o maliit ay parehas lang na nagkasala tayo sa Diyos. Isa lang ating patutunguhan, impyerno. Kaya bakit kailangan ipahayag ang salita ng Diyos? Upang iligtas tayo ng Diyos. Dahil mahal tayo ng Diyos. Nais niya tayo iligtas. Kaya ito kailangan ipahayag sa buong mundo upang darating ang wakas, upang dumating na si Kristo, upang ang mga tao hindi naman kawawa, nakarinig na ng salita ng Diyos, narinig niya ang kaligtasan upang masunod niya ang Diyos. Dahil kapag dumating si Kristo, hindi nila narinig ang kaligtasan, tunay na pagliligtas ng Diyos. Marami ngayon na magreklamo sa Diyos. Hindi namin narinig yan. Ngunit pag narinig ninyo, hindi na ninyo masisi ang Diyos. Dahil ang sabi dito sa Mateo chapter 24, verse 4:10, at ipangaral sa buong sanlibutan ang mabuting balita tungkol sa paghari ng Diyos, upang ito'y makilala ng lahat ng bansa sa kadarating ang wakas. Darating ng wakas pag nalaman ng mga tao. Dahil kapag nalaman ng mga tao, pag dumating si Kristo, hindi na natin masisisi ang Diyos. Dahil pinahayag na ang kanyang salita. Kaya ito'y panagutan ng mga lingkod ng Diyos. Ito'y panagutan ng mga pastor kung di niya napahayag ang salita ng Diyos. Ito'y panagutan ng mga ministro, panagutan ng mga pare, pag hindi niya pinahayag ang salita ng Diyos. Ito isang malaking panagutan sa Diyos. Ito maging kasalanan nila. Alalahanin natin si Kristo ay muling babalik. Si Kristo ay muling babalik upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya.
upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Kaya sabi dito, sa Hebreo chapter 9 verse 28, si Kristo ay muling babalik upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Kaya napakaliwanag. Kaya ito pinangaral natin upang masunod nyo ang Diyos para makamtan ninyo ang tunay na kaligtasan, buhat sa Diyos. May freedom tayo makinig o hindi kuminig. May freedom tayo sumunod o hindi sumunod. Hindi ang Diyos na mimilit. Gusto niya galing sa puso mo ang pagsunod sa Diyos. Ngunit kung hindi mo naman sundin ang Diyos, alaanin mo, hatulan tayo ng Diyos sa pamagitan ng ating mga gawa. Ano ba ating mga gawa? Gumawa ba tayo, ang magawa natin ay sumusunod sa Diyos? O kaya gumagawa lamang tayo ng kasalanan sa pamamagitan ng ating mga gawa? Doon tayo hatulan ng Diyos. Kaya sabi sa ikalawang Tesalonica, ay ganito sinasabi sa ikalawang Tesalonica, chapter 2. Ikalawang Tesalonica, chapter 2, verse 9 to 12. Ay ganito sinasabi ng Diyos sa atin. Lilitaw ang suwel na taglay na kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng himala at gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga napapahamak, mga taong maligtas sana kung kanilang tinanggap at tinibig ang katotohanan. Sapagkat hindi nila tinanggap at tinibig ang katotohanan, pinaubaya ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at paniwalain sa kasinungalingan upang maparusahan ang lahat ng pumili sa kasamaan sa halip na tumanggap ng katotohanan. Napakaliwanag. Kaya yan ang free will natin, yan ang freedom natin. Sundin natin ang Diyos. Kaya sabi dito, kaya tayo nadaya ng diablo dahil di tayo nagbabasa ng Biblia. Nadaya tayo ng tagapagturo ng kasinungalingan. Dahil di tayo nagbabasa ng Biblia, na daya tayo ng tagapagturo ng kadiliman. Hindi tayo nagbabasa. Kaya sabi sa Mateo ay ganito, Mateo chapter 7. Kaya ito sinabi sa atin ng Diyos, hindi lahat tumatawag sa akin Panginoon, Panginoon, ay makapasok sa karya ng langit, kundi yun lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Iyon ang makapasok sa karya ng langit, ang mga sumusunod lamang sa Diyos. Ang hindi sumusunod ay mapapahamak sa impyerno. Kaya maliwanag sabi dito, hindi lahat tumatawag sa akin Panginoon, Panginoon ay papasok sa karya ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng Amang nasa langit. Ay yung sumusunod lamang sa kalooban ng Amang nasa langit. Kaya maliwanag ang gumagawa ng kasalanan sa Diyos ay hindi talaga makapasok sa karya ng langit. Ang gumagawa ng kasalanan sa ating kapwa ay hindi makapasok sa karya ng langit. Dahil sabi dito sa Mateo chapter 22, ay ganito naman sinasabi sa Mateo chapter 22, verse 37, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Ito ang pinakamalagang utos. Ito ang pinakamalagang utos. Paano natin mamahal ang Diyos na buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip? Mahalin mo ang kanyang salita. Mahalin mo salita ng Diyos upang mahalin ka ng Diyos.
Ang sabi naman sa verse 39, ito naman ang pangalawang utos, ibigin mo yung kapwa tulad ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito ay nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propita. Kaya hindi na mga tao masunod ang 10 commandments. 10 utos, ginawa na ng Diyos, 2 na lang. Dahil ang nakalagay sa 10 utos, 5 yan para sa Diyos at 5 yan para sa tao. Kaya ngayon ginawa niya, 2 utos na lang para maunawaan natin. Mahalin mo ang Panginoon mong Diyos na buong puso, buong isip at buong kaluluwa. Dahil kung mahal natin ang Diyos, hindi na tayo gagawa ng kasalanan. Hindi na tayo susuway sa Diyos. Hindi na tayo maglabag sa Diyos. Mahalin natin ang ating kapwa tulad ng ating sarili. Pag minahal natin ang ating kapwa tulad ng ating sarili, ikaw ay isang anak ng Diyos na tunay sumusunod sa Diyos. Kaya sabi dito, hindi lahat tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, makapasok sa karya ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Sabi sa verse 22, sapagkat sa huling araw, maraming magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, nangaral po kami at nagpapalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa iyong pangalan. Ang sabi sa verse 23, at sasabihin ko sa kanila, lumayo kayo, kailanman hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin mapagawa ng masama. Bakit mapagawa ng masama? Dahil hindi niya sinasabi ang sinasabi ng Diyos, ang doktrina ni Kristo Jesus. Ang sinasabi nila ay doktrina ng kanilang reliyon lamang, at yun ang sinusunod ng tao, ang reliyon, hindi ang Diyos. Kaya yan, gumawa ng masama. Napakaliwanag. Pagdating ng huling araw, marami magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, nangaral po kami at nagpapalayas ng mga demonyo at gumawa ng kababalagan sa iyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, lumayo kayo sa akin at paggawa ng masama. Ginawa nyo ng masama ang Diyos. Imbis Diyos pasalitain ninyo sa mga tao, hindi. Itinabi nyo ang Diyos at nagsalita kayo ng sariling opinyon. Kuro-koro, guni-guni. Dapat salita ng Diyos. Nais ng Diyos magsalita sa mga tao upang iligtas ng Diyos. Nais ng Diyos iligtas sa mga tao. Kaya yung dahilan na bakit gusto ng Diyos ipayag ang kanyang salita. Dapat maunawaan natin bakit kailangan ng Diyos ipayag ang kanyang salita. Kaya marami ngayon mga reliyon, kalating katotohanan, kalating kasinungalingan. Ano yon? Nagsasalita siya ng doktrina ng reliyon at magamit siya ng mga bersikulo para sa reliyon niya, hindi para sa Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay para sa atin. Ito'y nais ng Diyos. Ngunit ang ginawa nila, nagtuturo sila ng doktrina ng reliyon. Gagamit pa sila ng salita ng Diyos para sa kanilang reliyon, hindi para sa Diyos. Yan ang kasalanan niya. Kaya sabi dito, kailanman, sasabihin ko sa kanya, kailanman hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, mapaggawa ng masama. Yan ang kasamaan ang ginawa natin sa Diyos. Ayaw naman natin dinggin. Dahil nagmamarunong tayo, nagmamataas na tayo sa Diyos. Hindi natin alam, si Satanas na ang ating sinusunod. Ito ang nais ng Diyos, ipayag ang kanyang salita. Salita nagbibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. Ngunit anong ginawa ng mga reliyon? Bulsa nyo binabantayan. Ang iba naman, gusto niya kapangyarihan ng Diyos upang magamit sa kanyang kasikatan, katanayagan, upang doon niya gamitin. Kaya ginawa niyo ng masama ang Diyos.
gagamit tayo ng mga bersikulo para sabihin, sa Diyos tayo, ngunit ang totoo hindi. Sa reliyon tayo, makareliyon lamang tayo. Hindi tayo makadiyos. Dahil ang mga tao na makadiyos, mapagmahal sa mga tao na pinagkalooban ng Diyos, ng Espiritu ng Diyos. Mga manugwali, natutuwa yan. Yan ang mga tao na makadiyos. Ngunit kung makareliyon lang tayo, hindi tayo natutuwa sa mga tao nagsasalita tungkol sa salita ng Diyos. Kaya maliwanag ang sabi sa Mateo chapter 24 ay ganito. Mateo chapter 24 verse 11, marami ang papanggap na propita at iligaw nila ang marami. Marami ngayon nagpapanggap na propita dahil title ang hinahanap nila, hindi paglingkuran ng Diyos. Gusto nila maging sikat. Title, hindi para paglingkuran ng Diyos upang sundin ang Diyos. Kaya maraming mga nagpapanggap na propita at iligaw nila marami. Tingnan mo na nagpapanggap ng propita. Suya-suyaan na nila yun ng mga ginagamit ng Diyos sa mga mababa lang. Tingin nila dahil si Satanas na binigyan sila ng libil, akala nila mataas ang libil nila, hindi nila alam. Ang mga propita, apostol, evangelist, pastor, guro, kaloob lang yan. Kaloob yan ng Diyos upang gamitin sa paglilingkod sa Diyos. Ngunit ano ang ginawa ng mga lingkod ng reliyon? Ano ginawa ng mga lingkod ng reliyon? Sabi dito, sa Episo, chapter 4 verse 7, ang bawat isa sa atin ay binigyan ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ito'y kaloob. Ganito ang sabi ng kasulatan. Sabi sa verse 11 natin, iba'y ginawang apostol, ang iba'y propita, ang iba'y evangelista, ang iba'y pastor, ang iba'y guro. Bakit binigyan sila ng kaloob? Dahil sabi sa verse 12, ginawa niya ito pangyanda sa paglilingkod sa lahat ng hinirang sa ikaunlad ng iglesia ng Diyos. Sa ikaunlad ng iglesia ng Diyos, hindi. Ang ginawa nila, ang kaloob ng Diyos, pinagyabang-yabang nila at tamakin ang mga kaloob ng iba. Hindi nila alam na ito'y kaloob ng Diyos lamang. Hindi ito ginawa nilang title, libel ng reliyon. Hindi nila alam ito'y kaloob ng Diyos lamang upang gamitin ng Diyos. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod sa lahat ng hinirang sa ikaunlad ng iglesia ng Diyos. Hindi para magyabang-yabang, hindi para magpasikat na kung sino-sino. Nakita natin kaya ng mga lingkod ng reliyon. Yang ito naman lingkod ng Diyos sa ano? Sabi ng Diyos, dahil nagyabang-yabang na mga may kaloob. Sabi dito sa unang Korinto chapter 3 verse 5, sapagat sino si Apolos, sino si Pablo, ito'y apostol, pinagsabihan niya, kami mga lingkod lamang ng Diyos na kinakasangkapan niya upang akayin kayo sa pananalig kay Kristo. Kami mga lingkod ng Diyos lamang upang akayin kayo sa pananalig kay Kristo. Ang sabi dito, ginawa ng bawat isa ang gawaing tinanggap niya sa Panginoon. Ginawa ng bawat isa ang gawaing tinanggap niya sa Panginoon. Ito tinanggap natin. Dito tayo sa labas. Kaya ito tayo nagawali
sila naman tinanggap nila sa Panginoon sa simbahan. Doon sila sa simbahan. Bakit? Doon sila sa simbahan. Dahil sila'y reliyon. Reliyon, gumawa sila ng reliyon. Bakit kailangan? Dahil si Kristo noon, naglilibot, mga apostol, mga propita. Ang nasa simbahan ay mga parisiyo. Kaya sila, nakita mong kaugalian nila, ala parisiyo sila. Sa huling generasyon, sa ating generasyon, sila ang parisiyo ngayon. Kaya mapaglait sila. Akala nila sila nagpapatubo, nagpapalago sa mga member niya, hindi ang Diyos. Dahil sabi dito, ginawa ng bawat isa ang gawaing tinanggap niya sa Panginoon. Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpapatubo at nagpapalago. Totoo yan, ang Diyos ang nagpapatubo at nagpapalago. Dahil ang mga tao na sa simbahan yan, pinili ng Diyos na yan. Na dapat ang mga pastor, mga ministro, mga pari, alagaan nilang tao. Alagaan upang magamit sa karya ng Diyos. Pero ano ginawa nila? Napaka-istrikto nila, akala mo maka-Diyos sila. Dami sila mga liye, batas. Akala mo, kung pakinggan mo, parang sila talaga banal. Hindi nila alam, sila nagbanal-banalan lamang. Kaya maraming ngayong mga backslider. Bakit? Maraming backslider dito. Sila ba may kasalanan? Hindi. Umalis sila sa kanilang simbahan dahil nasaktan sila sa kanilang tagapagturo doon. Maraming mga backslider dito may kasalanan yan. Ang kanilang tagapagturo sa simbahan. Kaya panagutan nyo yan sa Diyos pagdating ng panahon. Wala sa inyo ang karakter ni Kristo Isos. Dahil ang karakter ni Kristo Isos, may 100 na tupa ka. Mawala ang isa, iwan mo 99, hanapin mo. Bakit kailangan mo hanapin ang isang member mo? Dahil kaluluwa yan na minahal ng Diyos. Hindi mo hinanap. Nagsinusino ka pa. Kaya hindi ka nga lingkod ng Diyos. Isa ka lamang lingkod ng reliyon na nais mo lamang magkapira, mamuhay ng sagana. Ginagamit niyo ang Diyos tulad ni Judas. Ginagamit niya ang Diyos. Ibininta niya pa ang Diyos para mapagpirahan ang Diyos. Ganon tayo, pinagpirahan natin ang Diyos. Hindi tayo makapagturo ng libre. Kailangan may involved na pira. Ang Diyos, kapag ang salita ng Diyos, ito ay doktrina ni Kristo Isos. Doktrina ng Diyos. Ito'y nagsasalita siya patungo sa iyong kaluluwa upang iligtas ka. Ngunit ang reliyon, nagsasalita siya ng matamis na salita, papunta, gumagapang, papunta sa bulsa mo. Yan ang reliyon. Maraming pautot para lang makuha yung kayamanan. Kaya ang sabi dito sa Mateo chapter 24 ay ganito sinasabi sa Mateo chapter 24 verse 11, marami ang magpapanggap na propita, lilito at iligaw nila ang marami. May ngayon marami na mga propita nagpapanggap sa buong sanlibutan at marami silang naligaw. Sabi sa verse 4, sumagot si Jesus, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni naman, sapagkat maraming paparito sa aking pangalan at magsasabi, ako ay kay Kristo, at marami silang mailigaw. Kaya na maraming naligaw ng mga tao, napakarami ng reliyon, lumabas, nasabihin ako kay Kristo.
nagagamit ng salita ng Diyos, ngunit papunta sa reliyon niya. Ginagamit niya ang salita ng Diyos para sa reliyon lamang, hindi para sa Diyos upang iligtas sa mga tao. Ito nais ng Diyos, iligtas sa mga tao. Dahil ang sabi dito sa 2 Korinto chapter 11 ay ganito sinasabi sa 2 Korinto verse 11. 2 Korinto chapter 11 verse 13 ay ganito sinasabi, hindi sila tunay na lingkod, kundi nandaraya lamang at nagkunwaring mga lingkod ni Kristo. Hindi ito dapat pagtakhan, sapagkat si Satanas man ay maring magkunwaring anghel ng kaliwanagan. Kaya hindi katakataka magkunwaring lingkod ng katwiran. Ang kanyang mga lingkod, ang kanilang kainatnan, ay ayon lamang sa kanilang mga gawa. Ayon lamang sa kanilang mga gawa. Ano ba mga gawa nila? Pasimbahin ka sa ribulto na hindi gusto ng Diyos. Ano pagawa nila? Ipakilala nila si Kristo tao lang at hindi Diyos. Ano pagawa nila? Pag tinanggap si Kristo daw, ligtas ka na kahit gumawa ka pa ng kasalanan. Nakita mo ang mga aral ng dyablo. Yan ang mga aral ng dyablo. Kaya ang sabi dito, sa 2 Korinto chapter 11, verse 4, sapagkat malugod ninyong tinanggap ang sinumang dumarating nangaral ng ibang Isos, may nangaral ng ibang Isos. Isos na ribulto at Isos na tao lang. Napakaliwanag, may nangangaral na ibang Isos. Kaya ang sabi dito sa verse 3, ngunit nagalala ko, baka maalaso ng inyong isipan at may layo kayo sa tapat at dalisay na pananalig kay Kristo, tulad ni iba na linlang ng ahas. Kaya kayo baka malinlang kayo ng tagapagturo ng kadiliman, tagapagturo ng kasinungalingan. Dahil ang sabi dito sa 2 Pedro, ay ganito sinabi sa 2 Pedro, upang malaman natin ang mga Antikristo at bulang guro. Makinig kayo, ito ang sabi sa 2 Pedro chapter 2 verse 1, nung una lumitaw sa Israel ang mga bulang propita, sa inyo naman may lilitaw na mabulang guro. Gagamitan niya kayo ng katusuan, ng pagtuturo ng mga aral na kakasira na inyong panampalataya. Itakwil nila ang Panginoon na nagligtas sa kanila. Itakwil nila si Kristo. Itakwil nila ang salita ni Kristo sa Biblia. At magsalita lamang sila ng sariling kuro-kuro, opinyon, doktrina ng reliyon. Ngayon marami rin na ikayat na sumunod sa kanilang kalayan. Dahil dito pati ang daan ng katotohanan ay nalapastangan ang daan ng katotohanan. Magpakilala sila kay Kristo sila, pero gumagawa ng kasalanan. Sabi sa verse 3, sa kanilang kasakiman, nilinlang nila kayo ng matatamis na pangungusap upang makuha inyong kayamanan. Ano ba itong matatamis na pangungusap? Ito'y doktrina ng reliyon. Pinapatamis nila. Dahil kung hindi nila pa mapatamis, paano makuha inyong pira? Paano makuha pira nyo kung hindi nila patamisin? Magturo sila ng matatamis na salita, doktrina. Yan daw sinabi ng Diyos ni Kristo Isos. Pagkatapos, matamis na salita papunta doon, gumagapang papunta sa bulsa nyo.
Diyan mo makita yan ang mga antikristo at bulang guro sa pamagitan. Mahilig sila paggapang sa bulsa mo. Magsasalita sila, hindi sila nagsalita ng salita ng Diyos. Doktrina ng reliyon. Sariling opinyon, kuro-kuro. Paniwalain kayo salita ng Diyos. Dahil sabi dito sa Marcos, kaya nadaya ang mga tao, sabi sa Marcos, chapter 7, ay ganito sinasabi, sa Marcos chapter 7, verse 7, papuri pagsambang ginawa nila walang kabuluhan, ang utos ng tao ay tinuturong utos na may kapal. Niwalang kabuluhan ninyo ang utos ng Diyos at masunod ninyo ang turo ng tao, yan doktrina ng reliyon. Sabi sa verse 9, sinabi pa ni Jesus, kayo husay ng paraan ninyo sa pagpawalang bisa sa utos ng Diyos. Masunod lamang ninyo ang turong minana ninyo, mga doktrina. Niwalang kayo husay ng paraan natin sa pagpawalang bisa sa salita ng Diyos. Masabi lamang natin ang ating doktrina ng ating reliyon. Napakaliwanag. Kaya sinabi dito sa Roma, sabi sa Roma dito, Roma chapter 10, ay ganito sinasabi sa Roma chapter 10, verse 2, napatunayan ko sila nagsisikap na maging kalugod-lugod sa Diyos. Subalit mali ang kanilang batayan. Mali ang kanilang batayan. Sapagkat hindi nila nakilala ang pawalang sala na kaloob ng Diyos. At nagsisikap sila magpatayo ng sariling pamaraan. Nagsisikap sila magpatayo ng sariling pamaraan. Bawat reliyon may kanya-kanyang paraan upang makuha ang inyong kayamanan. Dahil maliwanag ang sabi sa ikalawang Pedro, sabi sa mga antikristo at bulang guro, sabi dito sa bulang guro at antikristo, nanganalo nito sa Israel ang bulang propita at sa inyo naman lilitaw ang bulang guro. Gagamitan nila kayo ng katusuan ng pagtuturo ng mga aral na kakasira ninyong panampalataya. Itakwil nilang Panginoon na ligtas sa kanila. Gayon marami silang naikaya at nasumunod sa kanilang kahangalan. Dahil dito pati ang daan ng katotohanan ay nalapastangan sa kanilang kasakiman. Nilinlang nila kayo ng matatamis na pangungusap upang makuha ang inyong kayamanan. Yan ang antikristo, yan ang bulang guro. Dahil ang sabi naman dito sa Zacarias, sinabi ng Diyos kay propeta Zacarias, Zacarias chapter 11, verse 16, ang bayan ko ibibigyan ko ng pastol na walang kabuluhan, hindi napapalaga sa mga nawala, hindi naghahanap sa mga naligaw, hindi nag-iilot sa mga napilayan, ni mag-alaga na may sakit, bagkus ubusin niyang matataba sa kanitapo ng buto. Yan ang mga pastor na walang kabuluhan. Dahil sabi dito sa verse 17, kawawa kayo, kawawa ang pastor na walang kabuluhan at nagtabaya sa kanyang kawan, isang tabak tatama sa kanyang kamay. Hindi na siya makapagturo ng katotohanan at sa kanyang mata, kaya mawala na ito ng lakas. Mabubulag ang kanyang mata, mabulag na siya sa katotohanan, kundi kasinungalingan na lang ituro niya. Dahil ang sabi dito, kailangan natin, kung tayo lingkod ng Diyos, dapat may takot tayo sa Diyos. Dahil ang pagkatakot sa Diyos ay simula ng karunungan. Dahil ang sabi sa Kawikaan,
ay ganito. Kawikaan. Chapter 1, verse 7, ang pagkatakot kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkatakot kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ngunit walang halaga ito sa mga mangmang ang aral at saway. Kaya ang sabi dito naman sa Episo, sabi naman sa Episo chapter 5 verse 15, kaya tingatan ninyo kung paano kayo mamuhay. Mamuhay kayo tulad ng isang matalino at di tulad ng isang mangmang. Dahil sabi sa verse 17, huwag kayong angal, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos. Ang sabi sa verse 10, pag-aralan ninyo kung ano ang nakakalugod sa Panginoon. Pag-aralan ninyo kung ano ang nakakalugod sa Panginoon. Napakaliwanag. Ang pagkatakot kay Yahweh ay simula ng karunungan. Dahil sabi naman sa Lucas ay ganito. Sabi dito sa Isaias, sinabi ng Diyos kay Propeta Isaias, chapter 11, verse 2, ay ganito ang sinasabi, mananahan sa kanya ang Espiritu ni Yahweh, bibigyan siya ng katalinuhan at pagkaunawa, ng kaalaman, kapangyarihan, ng karunungan at takot sa Panginoon. Napakaliwanag. Mananahan sa kanya ang Espiritu ni Yahweh, bibigyan siya ng katalinuhan at pagkaunawa, ng kaalaman at kapangyarihan, ng karunungan at pagkatakot sa Panginoon. Kaya napakaliwanag, kapag may Espiritu tayo ng Diyos, ay matakot tayo sa Diyos. Dahil ang sabi sa Kawikaan ay ganito, Kawikaan chapter 14, ay ganito naman sinasabi sa Kawikaan. Kawikaan chapter 14 verse 26. Ang pagkatakot kay Yahweh ay nagdudulot ng kapayapaan, may hatid ng katatagan ang buong sambayanan. Sabi sa verse 27, ang pagkatakot kay Yahweh ay bukal ng buhay, at ang taong mayroon nito malayo sa kamatayan. Malayo tayo sa kamatayang espiritual. Kamatayan ng ating kaluluwa. Kaya sabi sa Kawikaan, chapter 1 verse 2, sa pamagitan nito ang tao'y nagtutamo ng karunungan at pagkaunawa. Sa mga salita puno ng aral sa buhay, itinuturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay, katwiran, katarungan, ang mga katarungan at katapatan. Mabigyan nito ng talino ang mga walang karanasan at ang mga kabataan maturuan ng pasya, matuturuang magpasya ng tumpak. Sa pamagitan nito, ang matalino ay lalong tatalino at ang magiging dalubhasa ay kaunti lamang ang kaalaman. Sa gayon, lubos nilang maunawaan ang mga kawikaan, gayon din ang mga bugtong ng mga pantas. Ang pagkatakot kay Yahweh ay simula ng karunungan. Ang pagkatakot kay Yahweh ay simula ng karunungan. Ngunit walang halaga ito sa mga mangmang, ang aral at saway. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Ito lang aking i-share sa inyo. Sana may napulot kayong aral. Ang pagkatakot kay Yahweh ay simula ng karunungan. Dahil ang pagkatakot kay Yahweh, iyon ay kaligtasan. Masunod natin ang Diyos.
Pag may takot tayo sa Diyos, masunod natin ang Diyos. Hindi tayo gagawa ng kasalanan kung may takot tayo sa Diyos. Kaya maliwanag ang pagkatakot kay Yahweh ay simula ng karunungan. Ang pagkatakot kay Yahweh, ito'y isang kaligtasan na hinahanap ninyo sa inyong reliyon. Kung nais nyo maligtas, dapat magkaroon kayo ng takot sa Diyos. Takot kayo gumawa ng kasalanan. Ang pagsunod sa Diyos, yan ay isang kaligtasan. Ang pagbasa ng Biblia, yan ay kaligtasan. Pag inibig natin ang salita ng Diyos, ibigin tayo ng Diyos dahil inibig natin ang kanyang salita. Yun ang hindi naunawaan ng tao. Pag inibig natin ang salita ng Diyos, ibigin tayo ng Diyos dahil inibig natin ang salita ng Diyos. Ibigin tayo ni Kristo Jesus. Ibigin tayo ng Espiritu Santo at mananahan sa atin. Kaya tiyak ang kaligtasan, dumating mga rapture, tiyak ang kaligtasan. Kung sakaling matay tayo at dumating si Kristo, muli tayong bubuhayin dahil ang Espiritu ng Diyos ay nanahan sa atin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Diyos ng ating buhay. Diyos nagbibigay buhay na walang hanggan. Diyos nagbibigay ng pag-asa. Diyos nagbibigay ng kaligtasan. Diyos nagbibigay ng hangin sa ating ilong. Yan ang ating Diyos na dapat nating paglingkuran. Yan ang ating Diyos na dapat nating sundin. Yan ang Diyos na dapat nating mahalin. Paano natin mamahal ang Diyos? Siya ay nasa langit. Sundin mo ang kanyang mga utos. Sundin mo ang kanyang mga saway. Sundin mo ang kanyang mga babala. Mga hindi niya gusto, sundin mo. Tiyak ang kaligtasan. Tiyak ang kaligtasan. Yan ang inahanap ninyo sa inyong reliyon. Kaya simba-simba kayo upang maligtas kayo. Ngunit hindi nyo alam kung paano kayo maligtas. Nagpapatsamba pa kayo, sabi nyo, tinanggap namin si Kristo, ligtas na kami. Ligtas ka kung di ka gumagawa ng kasalanan. Ligtas ka, sumusunod ka sa Diyos. Ligtas ka kung may takot ka sa Diyos. Yan ang kaligtasan. Hindi sabi na ligtas. Si Kristo nga bago niya ibigay sa atin ang kaligtasan, naghirap siya, nagpasa ng cross, sinipa, sinuntok, dinurahan, pinakahuyan, linansang, pinako ang kanyang kamay sa krus ng Kalbaryo, linatigo, binangkaw, naihago sa kanyang dugo, upang dumating sa iyo ang kaligtasan. Tapos sabihin mo, tinanggap mo si Kristo, ligtas ka? Totoo naman ligtas ka. Dahil sa ginawa ni Kristo, lahat tayo ay nasa pintuan ng kaligtasan. Dapat may gagawin tayo, makbang tayo, papasok sa loob upang maabot natin. Papasok tayo patungo sa karyan ng langit upang maabot natin ang reward. Buhay na walang hanggan, yun ang tunay na kaligtasan. Hindi na tinanggap mo si Kristo, patulog-tulog ka na lang sa pintuan ng kaligtasan. Hindi ka makbang, ligtas ka ba? Gumawa ka pa ng kasalanan, nalaglag ka pa sa pintuan ng kalaglagan. Nalaglag ka pa sa pintuan ng kapamakan. Paano masabi ligtas ka? Mula umaga hanggang hapon, di ka ba nagkasala isip mo? Mula umaga hanggang hapon, hindi ba nagkasala mata mo? Mula umaga hanggang hapon, di ba nagkasala bunganga mo? Paano masabi ligtas ka? Kaya mag-aaral ka sa salita ng Diyos para matuto ka. Matutunan mo kung ano ang tunay na kaligtasan na sinasabi ng banal na aklat. Hindi na
tinuruan ka, ligtas ka na, tanggapin si Kristo. Totoo naman, ligtas ka. Ngunit may gagawin tayo. Dahil sa pamagitan ng ating mga gawa, doon tayo hatulan. Kung gumawa ka, sumunod ka sa Diyos, langit ka. Ngunit kung gumawa ka ng kasalanan, sumuway ka sa Diyos, paano masabi ligtas ka? Mabait ka nga, hindi ka gumagawa ng kasalanan. Hindi ka naman sumusunod sa Diyos. Ligtas ka ba? Sumasamba ka pa sa rebulto. Kaya ito lang akin share sa inyo, kailangan nyo magbasa ng Biblia. Dahil ang pagbasa ng Biblia, hinahanap mo ang kaligtasan mo upang maingatan mo ang kaligtasan mo para pagbalik ni Kristo Jesus, ligtas ka nga. Basa ka ng basa at huwag kang gumawa ng kasalanan. Kahit para basa ka ng Biblia, para simba ka, may kibol ang tuhod mo, papaapa ka pa, gatrangos ang sipon mo. Kaibi-ibi sa Diyos, pero gayon mo kausala. Magawa ka ng kasalanan, ligtas ka ba? Doon ka pa gumawa ng kasalanan sa kapwa mo. Sa kapwa mo na lingkod ng Diyos. Ano ka klase na lingkod ng Diyos? Ano kang klase na Kristiyano? Hindi ka naman sumusunod kay Kristo. Kaya ang ating kaligtasan, ang kinikilala nating kaligtasan, hindi lang tayo Kristiyano, kundi tayo ay anak ng Diyos. Isa tayong anak ng Diyos. Hindi na Kristiyano tayo, Kristiyano na galing kay Magellan, piking Kristiyano pa ang ating pagkatao. Tapos dagdagan paggawa tayo ng kasalanan. Mahisa pa tayo. Maninirang puri pa tayo. Ligtas ba tayo? Kaya mag-aral kayo ng salita ng kaligtasan sa banal na aklat. Itong banal na aklat ay salita ito ng kaligtasan. Mag-aral kayo kung nais nyo maligtas. Dahil ang tinitingnan ng Diyos, hindi kung anong reliyon mo, kung anong kaloob mo. Hindi yan tinitingnan ng Diyos. Ang tinitingnan ng Diyos, ang karakter mo. Kung anong karakter mo. Dahil ang karakter mo yan ay laman ng puso mo. Ang karakter mo yan laman ng puso mo. Kaya pag-aralan mo sarili mo, hindi sarili ng iba. Pag-aralan mo ang karakter mo para miayos mo sa harapan ng Diyos ang karakter mo. Kahit magaling ka pa, anointed ka pa, kung masama ang karakter mo, isa ka tumatawag, Panginoon, Panginoon, nangaral po kami. Nagpapalayas ng demonyo sa iyong pangalan, gumawa ng kapapalagan. Ang sabi ng Diyos, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, mapagawa ng masama. Dahil anointed ka nga. Karakter mo ay masama. Dahil sabi ng Diyos, ang nagmamataas ay binababa. Ang nagpakababa ay tinataas. Dahil kapag tayo, kahit anointed pa tayo, magaling tayo magwali, o magaling tayo magsalita simbahan natin. Gasamo ang sipon takagluha. Ngunit, ang karakter may masama. Napakadelikado. Pwede ka gamitin ng diablo dahil nagmamataas ka. Anointed ka, nagmamataas ka na. Yan, gagamitin ka ng diablo. Ang sabi ng Diyos, ang magmamataas ay binababa dahil ang nagmamataas na tao, sunod na yan, pagyayabang na. Sunod na sa pagyayabang, manlait na. Sunod na, mga hamak na. Kaya, ibagsak ka ng Diyos. Kung nagmamataas ka, magyayabang ka. Ibagsak ka ng Diyos.
Dahil ang nagpakababa ang tinataas. Ginagamit ng Diyos ang mga tao nagpakumbaba. Ngunit ang nagmamataas, jablo ang magagamit sa atin. Ang mga kaloob natin, jablo magagamit ng kaloob natin. I-twist na natin ang salita ng Diyos. May marinig tayo na magandang salita ng Diyos, i-twist na natin yan. Dahil nasa atin ang espiritu ng kalikuan. Nasa atin ang espiritu ng kasinungalingan. Nasa atin ang espiritu ng kamalian. Nasa atin ang espiritu ng doktrina, ng reliyon. Nandoon na sa atin ang espiritu ng kamangmangan at katigasan ng ulo. Kaya mga nagpapakumbaba, yun ang ginagamit ng Diyos. Ang nagmamataas naman ay binabagsak ng Diyos. Bakit binabagsak? Dahil yan ay ginagamit ng diablo yan. Totoo yan, marami ngayon sa mga kasimbahanan nagmamataas na sa Diyos. Nagmamataas, nagyayabang na. Ginamit na nila ang mga kaloob nila sa pagyayabang, pagmamataas. Kaya, ang resulta, sila ay nanghahamak ng lalait. Imbis tulungan ng mga tao upang maligtas, ang kanilang ginawa ay kanilang niyurakan ang pagkatao ng tao. Sinisira. Sila ba lingkod ng Diyos? Walang pagmamahal sa tupa. Ang gusto nila, pira lang, pira. Hallelujah. Ito lang akin share sa inyo para may background kayo sa katotohanan at kasinungalingan. Purihin ng Diyos. Hallelujah.